Umawit po tayong lahat, kasama natin ang mga anghel ng Panginoon. Isang bagong kaibigan, sing. Isang bagong kaibigan ang aking natagpuan, nasa akin nagmamahal, bago ko naalaman. Ako'y kanyang tinalian ng pag-ibig na sakdal, kaya't ako'y kanya lamang at siya'y aking tunay. Ang bago kong kaibigan sa akin nagsanggalang, kamtan ko lamang ang buhay, kanya ang inialay. Kaya't ngayoy kanya lamang lahat kong kinakamtan, buhay, lakas, kayamanan, magpahanggang libingan. Ang bago kong kaibigan ay may kapangyarihang sa akin ay pumatnubay hanggang sa kalangitan. Sa luwalhating mamamasdan, sigla ang kinakamtan, sa paggawa't pagpapagal hanggang ako'y may buhay. Ang bago kong kaibigan ay maawaing tunay, matalinong taga-akay, malakas magsanggalang. Sinong sa akin hahadlang, na siya paglingkuran, ang yaman ba sa libutan, hindi rin tutulutan. Para po sa ating pagpapatuloy, ating pong awitin, sama-samang awitin, I Sing the Mighty Power of God. Hymn number 11. Ay, 51. 51. Yan. Tayo po'y tumayo, mga kapatid ko. I sing the mighty, ready, sing. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below, but makes thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne.
Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Tayo po ay lumuhod sa panalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, purihin Panginoon ang iyong banal na pangalan, maging diyan sa langit at dito rin po sa lupa. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat pinagtipon mo po kami sa lugar na ito upang ikaw po ay purihin at sambahin. At sa loob ng 1 linggo, Panginoon, naranasan po namin ang inyo pong pag-iingat, ang inyo pong laging kabutihan sa aming buhay, Panginoon, kasama ng inyong mga pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, at nais ka naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat kayo po ay karapat-dapat. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay lumalapit upang muli ay kilalanin ang aming pong mga naging kasalanan at pagkukulang po sa inyo. At sa maraming pagkakataon, Panginoong Diyos, kami po ay hindi pagbigay lugod po sa inyo, Panginoon. Marami kaming mga kahinaan na siyang nagdadala sa amin upang makagawa ng mga pagkakamali at pagkakasala. Bago kami maglingkod ngayong gabi, hinihiling po namin ang inyo pong pagpapatawad, gayon din ang inyo pong paglilinis sa amin pong mga naging pagkakasala po, Panginoon. Nawa po kami ay tanggapin sa gabing ito at ang amin pong pagsamba, Panginoon, ay maging mabaong samyo sa inyo pong trono. At akin pong dalangin, Panginoong Diyos, ang aming mga kapatid na tutungo pa lang dito sa bahay-sambahan, patuloy silang ingatan, Panginoon, makasama namin sila. Gayon din ang aming mga kapatid na nasa ibang dako na sila'y sumasamba rin sa mga oras na ito. Gayon, Panginoon, ang inyo pong gagamitin upang ipahayag ang inyong salita sa katauhan po ni Elder Ray. Siya po inyong pagpalain, Panginoon, ng mensahe na makapagpapalakas sa aming pong mga pananampalataya. Patuloy din namin, Panginoong Diyos, kapulutan ng mga magagandang aral upang lumakad kami, Panginoon, sang-ayon sa inyo pong kalooban sa lupang ito habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus. Kami po, Panginoon, ay aliwin kasama ng inyong mga anghel habang po kami ay nakikinig ng inyong mga salita. At makaranas kami, Panginoon, ng kapayapaan at ng inyo pong presensya sa mamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat, O Diyos, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Ito po hiniling namin alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magandang gabi at happy Sabbath, mga kapatid. We continue to praise the Lord. Kasi kahit medyo unexpected na tayo ay mag-o-open ngayon, ay sa biyaya ng Panginoon ay ang ating church dito sa CAA ay open ngayon, hindi lamang ngayon, pati din bukas, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Salamat sa mga kapatid na pumunta sa ating banal na sambahan. I know there's no better place for us to be, kundi dito lamang sa church natin, dito sa CAA. Kamusta po ang ating isang linggo, mga kapatid? Mabuti naman, ang taas na ng gas. Pero if you are a Bible student, kung tayo ay nag-aaral, hindi na ito bago sa atin, sapagkat tayo naman ay na-warningan through the scriptures that in the last days, may mga ganito talaga. There will be rumors of wars, famines, but we also know that this is not the end, but this is just the beginning of birth pains.
Ano po? Pero, ang Biblia din naman na nagsasabi sa atin na even though pahirap ng pahirap, ang sabi ng Panginoon, He will hasten those days for the sake of His elect. Amen? Ano po? Kasama natin ang Diyos mga kapatid, so let's just hold tight. Ano po, tayo ay manalig, tayo ay magsamba, tayo ay lumalim lalo sa ating pananampalataya at ang ating Panginoong Diyos ang maghadala sa atin sa kapayapaan. Sa gabing ito mga kapatid, tayo po ay napaghandugan ng awit. Ang ating chorister ay si Sister Elisa. Ang ating prayer naman ay ang ating isang mabuti at masipag na elder na si Elder Melfred. Mamaya, bago ako umupo, mga kapatid, or after ko pala umupo, makakarinig po tayo ng makalangit na awit to set the stage sa salita ng Panginoon at ang maghahatid sa atin ng tinapay ng buhay ay walang iba kundi ang isa sa masisipag din nating elder na si Elder Ray Abicabel. Ang inyong lingkod, Brother Chris, na nagpe-preside sa gabing ito. Nawa, tayo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan ng may katahimikan mga kapatid at ako po uupo na para magbigay ng chance sa ating aawit na si Brother Rufy. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrong that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy is so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your world I will strive to obey.
to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Walk by your side all the way. Isang mapagpalang araw po ng Sabat sa atin lahat mga kapatid. Happy Sabat po. Binabati ko rin po yung, nakalive ba tayo? Binabati ko yung ating mga kapatid na mga taga-subaybay ng ating FB Live. Binabati ko rin po kayo ng isang Happy Sabat po sa ating lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin sa gabing ito. Salamat po sa mensahe ng awit na inahandog sa ating kapatid na si Brother Rafi. On the spot po ay kanya pong pinaglilingkod ang kanya pong talento sa pag-aawit mga kapatid. Ayan po ay isang talento po talaga dahil wala nang practice, automatic na basta pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral muli ng isang aklat ng ating propeta, Ellen G. White. Ito po ay ang aklat ng evangelism. At tayo po ngayon ay nasa ikalawang chapter na, Brother Fred, Elder Fred. So ang pamagat po na ating pag-aralan ngayong gabi mga kapatid ay ang aklat ay ang pamagat po na the ever widening influence of the gospel. Ang aklat po na ito mga kapatid ay isa sa mga mahalagang koleksyon ng mga sulat ng ating propeta Ellen G. White na nakatuon sa paglaganap ng mensahe sa Diyos sa buong mundo. Ang tema nito ay madalas na tinatalakay sa ilalim ng konsepto. Ito po ay, ang Tagalog nito ay ang patuloy na paglawak ng impluensya ng Ebanghelyo, mga kapatid. So, tayo ay nasa huling kapanahonan na inanyayahan tayo ng ating propeta Ellen G. White na makisangkot sa mga gawain po na ating pong imimensahe ang Ebanghelyo. No, hindi man lang dito sa ating kapaligiran, kundi maring sa buong mundo mga kapatid. So meron lamang po akong 4 na punto na ating pong pag-aralan ngayong gabi mga kapatid. At ito po ay mahalaga na mga punto na mula po sa kaisipan ng ating propeta. At ito ay, yung una, sabi niya dito, ang kapangyarihan ng paglago. Binigyan din na ang mga sulat na ito, na mga ebanghelyo ay hindi na natiling stagnant o nakapermi lang, kundi ito ay isang katulad ng isang buto na ini-example niya. Ito ay isang buto ng mustasa o lebadura na ma-impluensya ito sa atin mga kapatid. At meron tong mga pamamaraan na pwede nating makuha ang punto na ito mga kapatid. Una, tahimik ngunit makapangyarihan. Ito ay nakapagbabago
ng isang mga kaibigan o mga kapatid na sa kanilang puso at maging sa kanila pong mga karakter. Ang ikalawa po ay laging sumusulong. Ito naman po ay mula sa isang individual patungo sa pamilya, komunidad at hanggang sa dulo ng daigdig. So, mahalaga po na makita sa atin mga kapatid yung isang individual o maging man sa ating pamilya na makita tayo na sa ating mga kapitbahay na ating pong pag-uugali na isa na po itong pagmimensahe lalo na sa ating mga kapitbahay. Minsan mga kapatid, dahil so sa sobrang kabisihan, ultimo yung ating mga kapitbahay ay hindi na natin nabahabagian ng mga salita. Pero, ang isa sa maganda ron mga kapatid, pagdating ng Sabado, alam na nila kung anong araw ngayon. Kasi nakabihis na tayo na, ako nakabihis na ng pangsamba, doon lang nila malalaman kapatid na, ay, araw pala ng Sabado ngayon kasi si Kuya Ray nagsamba na. So isa rin po yun pala mga kapatid na makapagbibigay sa atin na maipakita na yung isang pamamaraan na tayo po ay makapagbahagi. Kasi yung ating mga kapitbahay ay wala nang alam kung anong oras lang ngayon, anong araw na. So tayo po ay mapalad dahil ang araw na ikapito ay siya po nating iingatan. At tayo po ay nandito sa kanyang bahay, sambahan upang atin po siyang purihin. Dito sa Mark 16, ang talata po ay 15, ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So ito po ang mensahe na nais ipalaala ng ating Propeta Ellen G. White kung paano po maihayag yung kanyang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ang ikalawa po, ang papel ng bawat mananampalataya. Hindi lang po pala sa ating iglesia ay yung leader lang ang pwedeng merong kabahagi sa Ebanghelyo mga kapatid. Nasabi nga dito, ang bawat Kristiyano ay tinawagan na maging daluyan ng liwanag at pagpapala, lalo na po sa ating mga kaibigan na hindi ka pananampalataya. So, una, yung personal na patutuo. Ang ating pamumuhay ay pinakamabisang paraan upang palawakin ang impluensya ng Ebanghelyo. So, tayo na mga Adventista, mga kapatid, ay hindi natin alam na yung ating mga kaibigan ay tayo lang po ang binabantayan. Kunting pagkakamali, ay ganun pala yan bakit ganyan yan kung magsalita? Di ba? So, ang sabi ni Ellen G. White, kailangan po ang ating pamumuhay ay kasang-ayon po sa pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. At yung pagkakaisa, ang pagkakaisa ng mga kaanib ng Iglesia ang nagpapatunay sa kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Diyos sa harap ng mundo. So hindi lang pala mga kapatid sa ating mga kapaligiran na yung ating ginagawa dito sa ating iglesia, ay yung pagkakaisa po mga kapatid ay siya pong mabisang nagpapatunay sa kapangyarihan po. No? Sabi nga dito, yung pag-ibig ng Diyos ay siya pong isang
halimbawa kung paano po tayo nagkakaisa. Una na dyan, yung ating pong mga gawain sa labas, no? Kung walang pagkakaisa, hindi magtatagumpay mga kapatid. Minsan pa naman ako mga kapatid, okay na yun doon, si Elden Wilfred, kayang-kaya na niya yun. Pero mali pala yun mga kapatid. No? Sabi nga dito, ang bawat isa, hindi lang tayo po ay nagsasamba, yung ating presensya ay nandito, kundi po tayo po ay makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Ito po ang isa sa mga pamamaraan na ipanahiwatig sa atin ng ating propesya, ang ating propeta Ellen G. White. Sabi nga dito sa Efeso 4:3-5, Efeso 4, ang talata po ay 3 hanggang 5. Sabi dito, na pagsikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu na nakabuklod sa kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So mga kapatid, no, ang pagkakaisa po ay isang patunay po na yung kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon Diyos ay makita sa loob ng ating iglesia. Dahil yan po ang isang pinapaalala sa atin. Dito po tayo sa pangatlo mga kapatid. Sabi nga dito, ang paggamit ng iba't ibang pamaraan. Binabanggit din dito sa kanyang mga akda, mga kapatid, ang kahalagahan ng paggamit ng lahat ng posibleng paraan upang maabot ang mga tao. So ano bang mga pamaraan ang pwede nating magagawa mga kapatid na kung tayo po ay nagmimisyon? Ang sabi dito, medical na misyonaryo. So hindi lang po lahat puro salita. At ito naman po ay hinalimbawa din ng ating Panginoon Jesus kung saan siya po ay nagpapagaling mga kapatid. Dito po ay maliwanag po na binabanggit ng ating Propeta Ellen G. White na yung medical sa bawat mission natin ay kasama. Ang pagtulong sa pisikal na karamdaman bilang pintuan para sa espiritual na paggaling. So yung ating pong medical mission ay talagang isa po palang pintuan para po tayo ay makapasok o makilala ng lubos ang ating pong mga kaibigan. Yung ginagawa po nating libreng bonot doon sa sambayan yan mga kapatid. Meron akong isang na sinabihan na magpabunot ka ng ngipin doon. Libre naman yun. Sabi niya, ay grabe pa naman. Yung ipabunot pala niya mga kapatid ay 7. Dito sa harapan, sabi ko, pwede kaya yun? Pero ang sabi niya sa akin, mga Adventista pala yun? Kasama ka doon. Sabi ko, mga kapatiran yun, isa pong mission yun na aming mga kapatid na Koreano ay talagang pumupunta sa Pilipinas para po sa mga ganong medical mission. Sabi niya sa akin, ang ano pala ng mga nyo, no? Kasi yun Catholic yung mga kapatid. Sabi niya, kayo pala talaga ay nagkaroon ng mga ganitong programa. Isipin mo ngayon ang pabunot sa isang ngipin, 800 pala. 7 yun. Kung yun, di ang laking halaga na mababayaran niya. Nagpapasalamat siya sa akin na salamat at sinabihan mo ako na meron palang ganong libreng bunot. So isa yan mga kapatid no, sa ating pong pamamaraan, yung ating pag-iibanghili yung medical mission. Ito pa, paglalathala. Ang pagpapakalat ng mga babasahin tulad ng mga aklat at mga pulyeto na naglalaman ng katotohanan. So ngayon mga kapatid, hindi lang po ang ginagawa natin ay mga babasahin.
ang ating pong CLC ay meron pong radio, yung EWR, no? Mahalaga po yun mga kapatid upang hindi man maabot ang ating mga kaibigan, ngunit sa pamagitan po ng radio ay naabot. Alam ko si Brother Merfred meron niyang experience doon sa yung naidalaw nyo na binanggit mo, no? Napakinig siya ng mga mensahe doon sa ating radio ay talagang ito po isang patunay mga kapatid na sa huling panahon po ay kailangan po talaga natin na magkakaroon ng iba't ibang paraan upang maabot po ang ating mga kaibigan na hindi pa tumatanggap ng mga pabalita mula po sa ating Panginoon. At ito pa yung pangatlo, edukasyon. Mahalaga po pala ito mga kapatid. Sabi nga dito, ang paghubog sa kaisipan ng kabataan upang maging lingkod ng Panginoong Diyos. So, yung ating pong mga bataan ay napakahalaga po pala na maturuan natin sila na sa kanila pong paglaki ay lubos nilang maunawaan kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Hesus, na mamulat sila na sa kanila pong paglaki mga kapatid ay magiging isa din silang halimbawa, no? At malaman nila yung buong katotohanan. At alam po natin ang ating pong iglesia ay gumagawa po ng mga programa at dito ako na-challenge yung Bible quiz Pati ako nagbabasa na rin ako mula sa Genesis Pero hindi nakukuha sa isang basahan lang mga kapatid kasi may Bible quiz Kailangan ulit-ulitin mo para maintindihan mo at maunawaan mo kung ano ba yung nilalaman ng ating babasahin. So napakaganda pong programa yun sa ating iglesia na ginagawa ngayon. At dito naman po sa pang-apat mga kapatid ay pag-asa sa banal na Espiritu. Dito, higit sa lahat, itinuturo ng ating propeta Ellen G. White na yung ever-widening influence na ito ay hindi gawa ng tao lamang, kundi bunga ng banal na Espiritu. Ang sabi nito, ang huling ulan ay ang magbibigay sa huling lakas sa Ebanghelyo upang matapos ang gawain sa lupa. Dito nga sa Santiago, ang sabi dito sa Santiago 5:7, ang sabi rito, kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtiis para dito hanggang sa ito ang tumanggap ng una at huling ulan. Sumapalad po ang mga kapatid na nagsisiganap ng mga pagbabahagi ng Ebanghelyo. No? At hindi po ganun kadali ang mag-iibanghelyo, lalo sa panahon ngayon. Mataas ang gas. Doon po sa namimigay kami ng aklat ng yung ginagawa natin sa Gatchalian. Kasama ko si Sister Rose. Parang 3 kami. Makikita mo talaga mga kapatid yung mga tao na minsan uhaw sa salita ng Panginoon. Meron naman iba na, ano yan? Babasahin. Ay, alam ko na yan So, doon mo makikita mga kapatid yung mga reaksyon. So, kailangan lang po talaga tayo na magiging emosyon ay hindi tayo madadala. Lalo na po sa mga ganong tao na ating nakasalamuhan, na bibigyan mo ng babasahin. Para bang na ano ka na, kung wala tayo sa Panginoon bibigyan ka na nga ng babasahin, ayaw pa. Parang ganun ba? Pero dahil tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon, ay nakikita po natin na gusto natin na maabot din po natin sila.
na sa mga katotohanan. At yan naman po ay ang ating mission, mga kapatid, lalo na sa ating kapanahonan ngayon. At ang mensahe ng aklat na ito ay isang panawagan po, no? Na sa pagkilos, hinihimok nito ang bawat isa na huwag makuntinto sa sariling kaligtasan. So hindi pala maaari na tayo po ay nakakaalam sa katotohanan, ay sarilihin lang natin. Kailangan din po pala natin na ibahagi ito. At ito po ang panawagan ng ating propeta Ellen G. White. No? Sabi nga rito, hinihimok tayo na ang bawat isa na huwag makuntinto sa sariling kaligtasan lamang, kundi maging bahagi sa lumalawak na bilang ng mga impluensya na magdadala tayo sa paanan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang ikalawang pagparito. So yan po ang ating mission, mga kapatid, no, na tayo po ay tinatawagan at pinalalahanan ng salita ng ating Panginoon ay kailangan po maihayag sa buong sanlibutan. At ito po ang kanya pong mga sulat na nagsisilbing maliit pero maliwanag. Maliit pero patungo sa malaking kaliwanagan. Greater lights. At ang mga ibang pamamaraan ay ang ating pong banal na kasulatan, mga kapatid, na siya pong nagsisilbing guide sa atin upang maiparating natin sa ating mga kapwa, mga kaibigan, mga kapitbahay, ang salita ng ating Panginoong Diyos. At ito po ang panawagan ng ating propeta Ellen G. White na palawakin pa yung ating pag-iibanghilyo sa huling kapanahunan, mga kapatid. At ito lang po ang mensahe sa gabang ito. Nawa ito po ay makapagbibigay sa atin ng isang personal na karanasan na magkaroon tayo ng adhikain na ang bawat isa ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ito lang po ang mensahe sa gabing ito. Maraming salamat po at happy Sabbath muli. Sa pagtugon po, mga kapatid ko, sa pagpapalang ating tinanggap ngayong gabi, atin pong sama-samang awitin, ibigin ang kapwa. Hymn number 252, 252. Ibigin ang kapwa. Ready, sing. Ibigin ang kapwa ay kawanggawa. Buhay ni Jesus ibalita. Igawad ang awat pananalita na siya lamang ang magpapala. Akayin sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Sakaling aayaw ay pagtama ng pilitin sa mga kagalingan hanggang sa maparam ang kadiliman. Siya'y kusa
asahan, siya'y kaagapay, nakalakasang tatamuhin mo na walang hanggan. Akayin sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na iyong pag-ibig ay siya pong aming naranasan sa gabing ito. Ang mga mensahe po na aming pong napakinggan ay siya pong paalala sa bawat isa sa amin ng iyong pabalita sa panahon na ito ay siya pong maipalaganap hindi lang sa aming kapaligiran, mga kaibigan, kundi sa buong mundo na makilala kayo, Panginoon, na kayo po ang magliligtas sa mundong ito. Sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, ingatan mo po ang bawat isa sa amin na marating ang aming pong mga tahanan at manatili kaming ligtas at bukas ng umaga ay balik mo kami dito sa inyong bahay sambahan upang kayo po ay patuloy na purihin ang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagpapala at pagpapala pa sa bawat isa. Ito po ay aming pinasasalamatan at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.